Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang gabi sa inyo. So ngayon, linggo ng gabi, August 2. So bukas, Monday, August 3. So it's a trading day na naman. So ngayong linggo pa lang, simulan na natin yung aralin, yung mga possible na stock na ating pagtre-tradean o possible na magbumili tayo ng stock kung maganda ang ating kalalabasan sa ating pag-aaral ngayong gabi ng linggo. At ang mga stock na to ay napili ko kasi alam nyo naman hindi ganun kalakihan natin mga capital. At dito lang iikot ang ating pagtre-trade sa buong linggo. So sa malamang isa o dalawa sa mga stock na to ang pwede nating mapagbilan o mapili o kung possible man makasakay tayo na makatake ng profit. So guys, simulan natin ang ating technical analysis at bias about sa mga stock na to. So guys, ito na yung mga company na napili nga natin. Possible ngayong darating na August 3 to August 8 na August 7 lang pala. So August 8 is Saturday. So hanggang August 7 naiikot ang trade natin sa mga ito. So alam niyo na kung bakit ko pinili nga ito. Itong All o Ayala, Logistic Holding, Ani, Dito, Seb, Euro, MEH, NIKL, PAL, SSP, Sakatek. So ito yung Dito at Euro, Nickel. So nung mga nakarang linggo is medyo naging parang nagkaroon siya ng trending na sa stock market. So ngayon is pinili natin yung PAL at itong Cebu kasi parang may fundamentals tayo narinig na magkakaroon sila ng dagdag na flight domestic saka local. So yung SSP naman, so may nakitaan din tayo niyan. So guys, simulan natin tong ating technical analysis about dito sa mga stock na to. So, punta tayo sa Instagram para tingnan natin yung possible na galaw ng mga stock na to sa darating na linggo. So guys, dito na tayo sa ating Instagram. So, dito sa kanan natin is yung mga dito na rin yung mga stock na napili natin sa nilagay natin sa watcher natin para mamaya pipindutin na lang natin. At dito na rin is nilagay ko na rin yung mga possible na ginagamit ko ng mga technical method. So sa taas makikita nyo itong graph na to, yung dalawang yellow at may red sa gitna, is tinatawag na Bollinger Band. Ito isa sa mga ginagamit ko. Ito naman yung orange na graph is ito yung tinatawag na ADX o Average Directional Index, na ang gamit naman ito is para matrace mo yung trend ng isang stock. So dito naman sa ilalim yung may red, saka blue, saka yung may green na graph is tinatawag to na MACD. So yung green niya ito yung histogram. So ito yung difference ng dalawang line na to. At itong sa ilalim is ito naman yung RSI na technical method na ginagamit ko. So, itong dalawang nasa ilalim na graph is trace nito ang presyo sa pagtaas at pagbaba ng presyo. So, sa taas na to guys is combination ng pagtaas at trend na mag-inform ng mangyayari. So, ang unahin natin is yung PSA index. So, nung nakarang linggo, may 4 na araw na trading. So, unang araw pa lang Monday noon is bumaba agad ang PSA index natin. Kung mapapansin nyo, ng almost 100 mahigit sa 100. Then Tuesday is naagapan niya naman to na tumaas din to na umangat siya ng 66.17. Then another nung Wednesday is umangat siya ulit ng 39.16. So halos mapantay niya na sana yung opening niya ng Monday, pero nahatak ro siya pababa ng Thursday. So dito guys, kung alam niyo tong gamitin yung Bollinger Band, ang indication nito guys kapag nag-narrowing o sumikip yung dalawang linya sa taas nung tinatawag natin na upper band sa lower band is sumikip or nag-narrow, pumunta siya palapit dito sa gitnang linya na kulay pula, or ito yung
SMA natin o moving average. So, ang ibig sabihin niyan guys, pag sumikip siya, kung napanood niyo yung video ko about sa Bollinger Band is magpo-form siya ng panibagong trend. So, ibig sabihin, kung magpo-form ng panibagong trend, hindi ibig sabihin na magkaroon ng reversal. So, either na ang trend nito guys is pababa, tumuloy pababa, or pataas na, trend pataas. So, natural na to na mangyayari guys na nagkaroon siya ng sideways ng 2 araw. So, possible kapag nagkaroon yan, so, another formation ng trend ang mangyayari. So, kanyang ADX naman guys, yun nga, ang indication din, yung ADX niya is nasa between ng 40 at 20. So, ibig sabihin yan, may isang strong trend na, magkakaroon ng isang strong trend formation. So, kung mapapansin nyo, after nang nag-cross siya sa 20, is nagkaroon na rin siya ng panibagong trend, yung ADX niya. At kung napapansin nyo rin dito, about sa MACD niya, is ito yung paggalaw ng presyo or yung paggalaw ng points itong PSE. So, ginagamit ito sa mga PSE index na possible. So, kung mapapansin nyo yung dalawang line na to, yung slow moving average yung red, so yung fasting moving average is yung blue. So, possible halos sumabay yung galaw nila. So, sideways ang nakikita natin dito. So, kung makita nyo, nagkaroon ng halos parehong presyo, hindi nagkaroon ng ganong kalaking pagbabago yung presyo nyo. Kaya, nagkaroon din ng presyo na, kaya nagkaroon ito ng sabay na paggalaw. So, yung RSI niya naman is hindi nga pinutol nga niya yung possible na uptrend pagtaas ng PS index natin nung yung Thursday. So, sana kung na-twist niya to pababa nung Thursday, sana ma-twist niya rin bukas to, Monday, pataas, or kung hindi man, baka magtuloy-tuloy siya sa pababa. So, ang ating pupuntahan talaga ngayon guys is yung mga stock na ating pagre-tradean. So, alam naman natin kapag yung PSE index mo is, kung anong galaw nito is karamihan sa mga stock is ganun din, sumusunod lang din dito. So, parang naging mirror, ito yung naging mirror niya. So, ang unahin natin guys is yung Ayala Land Logistic Holding Corporation. So, ito yung all. So, kung makikita niyo dito sa all guys, yun nga, nagkaroon siya ng dalawang candle na halos magkapantay. Pantay talaga. Possible yung opening niya nung Wednesday is yun ang naging close niya yung Thursday, and then yung close niya yung Wednesday is yun naging opening niya yung tinatawag ng Thursday. So, ang tawag sa candle na to guys is double pattern candle. So, possible panibagong trend ang ma-perform dito. So, kung makita kayo ng itong candle guys, kung napanood nyo yung about sa candle interpretation ko, kapag nagkaroon to ng green candle guys, possible na ang formation niya nito, ang trend na mangyayari is uptrend. Pero kung magkaroon ito ng ng red candle sa bukas Monday, so possible na ang trend na pinoform niya is downtrend. Pero kung nakikita nyo nga naman, nagnaro na naman yung kanya, yung BB niya o Bollinger Band niya. So, possible dito, panibagong trend ang formation kasi panarrowing. So, kung tinatanong guys, kapag bumuka naman to, kung hindi napanood yung video ko, ang ibig sabihin ng pag bumuka naman ito guys, ibig sabihin doon, yung mayroong pagtaas ng volatility o masyadong malaki ang volatility na mangyayari. Ang paglaki naman nito is ibig sabihin guys, either na isang malakihang pagbagsak ng presyo or isang malakihang pagtaas ng presyo. Dalawang ibig sabihin nun guys pag bumuka to. So, makikita mo dito sa kanyang ADX, so halos below siya sa 20. So, ibig sabihin nito, masyadong weak yung trend na possible na mangyari. So, either to mag-sideways lang to guys, so or magkaroon to ng panibagong trend pero sideways ang mangyayari. Pero ang dinidikta kasi guys ng kanyang MACD, so dito sa MACD nag-aalangan din tayo kasi halos sabay ang galaw nung Thursday ng fasting moving average sa slow moving average. So halos yung histogram nila ay hindi nagkakalayo. Pero kung titingnan niyo talaga yung histogram niya is may konting diferensya. Pero kung titingnan niyo yung dalawang line na to is halos sabay ang galaw. So sabay ang pagtaas nila o formation ng galaw nila. So possible dito may kaunting paggalaw yung trend. Pero ang dinidictate ng RSI kasi guys, dalawang ginagamit ko nga pala na
pag-trace dito ng pagtaas at pagbaba ng presyo yung RSI sa MACD, kasi minsan hindi mo malalaman agad based dito sa kung isa lang ang gagamitin mo. So ang ginagawa ko, kino-combine ko sila, simultaneous ginagamit ko sila para ma-confirm ko talaga yung galaw ng presyo. At dito naman dinidictate niya naman na bababa yung presyo ng RSI niya, kasi pababa siya guys kung mapapansin nyo. Pero hindi natin alam, baka mag-twist bukas to. Yun ang babantayan natin na stock kung mag-twist. So kung magkaroon to ng twist at yun nga, kapag nag-cross na naman siya sa 50, so possible, tingnan natin yung galaw niya lang every 15 minutes bukas ng candle niya. So kung pataas ang candle niya bukas, so possible na magkaroon ng uptrend. Pero kung umaga pa lang at downtrend na agad ito, pababa na agad, o red candle na agad ang ma-form nito, so possible na hindi maganda ang lagay nito ngayong week para sa akin. So yun ang assumption ko dito kay Ayala Land Logistic Holding o All HC. So ito naman si Ani guys. So maganda yung kanya. So mayroon siyang green candle na form. Pero kung makikita nyo naman yung Bollinger Band niya, so panibagong formation na naman ang dinidictate niya. So halos pantay lang yung galaw niya. So yung possible nito, tingnan natin yung galaw ng Bollinger Band niya bukas. Kung bumuka, ito is magkaroon ng isang trend na formation, either na uptrend or downtrend. At ganun din ang dinidictate ng kanyang EDX. Magkakaroon siya ng isang formation ng trend na mangyayari either na uptrend or downtrend. Ang dinidictate naman itong si MACD about sa price naman guys is uptrend. So guys, napaliwanag ko na rin pala sa inyo o napanood nyo ng video ko, or kung hindi man, panoorin nyo dyan sa channel ko about dito kay MACD. So ang MACD guys, either yung si fasting moving average is nasa taas or nasa baba ng slow moving average, basta ang importante is nagkaroon siya ng tinatawag na divergence o pulling away sa isa't isa, or lumayo ito si fasting moving average kay slow moving average. So ang possible na mangyari niyan is tataas yung presyo, at ganun din ang dinidictate ng RSI niya. Nagkakaroon siya ng pagtaas ng trend o pagtaas ng presyo na dididecrease pala. So possible bukas kung magtuloy-tuloy ang pagtaas niya at ma-break niya si 50, so possible isa sa mga stock na pwede nating mapag-tradean ngayong linggo, na darating na linggo. So ito naman si Cebu o si SIB. So maganda naman yung naging indication niya ngayong linggo about sa news regarding sa kanya, na tulad ni Pal is magdadagdag rin yata to ng flight regarding domestic. So kung makikita nyo guys, ang upper band at lower band niya is panaro na naman. So may counting narrow. So ibig sabihin, formation ng panibagong trend na mangyayari. Sana tuloy-tuloy na magkaroon to ng uptrend na mangyari guys, yung green candle. So wag sana magkaroon ng reversal na tinatawag na reversal of trend, kasi yung EDX niya is wala pa sa above 20, so nandito pa siya below 20. So medyo masyado pang weekend yung trend na mangyayari sa kanya. So mangyari to, hihintayin ko to pag nag-cross siya sa 20 bukas or sa Martes, depende kung ilang araw niya ma-break to, is magkakaroon ako ng tinatawag na trade dito sa stock na to. Pero kung titingnan nyo yung MACD niya guys, is nagkaroon siya ng convergence. So dumidikit ng konti itong si fasting moving average sa slow moving average. So possible guys, magkakaroon na muna ng konting pagbaba yung presyo, or hindi man magkaroon ng pagbaba ng presyo na malaki, or magkakaroon lang ng sideways yung movement ito. So possible bukas kung mag-form nito ng panibagong red candle na tinatawag ko nga na pag-form ng tawag dito, yung candle na double pattern candle, is possible na mag-sideways din itong RSI niya. So yung presyo is hindi gagalaw, iikot lang dito sa part na to, so between 37.6 hanggang 35.8 ang possible na iikot ang presyo dito hanggang sa ma-break niya itong mag-cross tong si fasting moving average upward dito kay slow moving average, at itong makatawid itong si ADX sa 20. So yung RSI niya
uptrend naman. So may magandang indication, sana tuloy-tuloy ang RSI. So may chances to na tumaas magtuloy-tuloy ang pagtaas ng price nito guys ngayong darating na linggo. So sumunod is dito. So si dito is nagkaroon ng galawan nung hindi magandang galaw ngayong linggo. So kung makikita nyo naman talaga sa kanya, Bollinger Band niya is nagkaroon siya ng narrowing, pero itong formation guys, so parang nakikita natin na magkakaroon siya ng widening of kanya o band niya. So pag nag-widen to guys, so pag bumali na to pataas guys, ang possible magkakaroon ng panibagong formation ng trend na nangyari kasi halos 5 araw na siya nagkaroon ng sideway lang na galawan eh. So nagmula na dito, mula na siya dito, naggalawan na siya dito ng pagkaroon ng narrowing of trend. So yun ang possible natin tingnan guys, na magkaroon ng formation of trend, pero ang pinaka-kuan nito guys, ang ating tinitingnan kay EDX naman, kung makita niyo sa EDX is na-reach niya yung below, mabibreak niya yung below 20. So may possible na sana kung mag-twist pataas, kung magkaroon ng reversal yung EDX niya, tuloy-tuloy, possible na magkaroon din to ng pagtaas ng presyo. Pero pag hindi parang pag bumaba yung kanya dito, yung EDX niya below 20, possible na magkakaroon to ng downtrend. So nakikita naman natin nga rin dito sa kanya, sa natawag natin na MACD, yung histogram niya halos pantay lang naman guys. So halos di nagkakalayo sa isa't isa ng mga nakarang araw at sa loob ng 3 araw o apat na araw. So halos sumasabay yung galaw ng dalawang graph na to. So possible kung mag-cross man to uptrend dito si fasting moving average, kung mag-cross man to uptrend o possible talaga magko-cross siya uptrend, at itong si ay slow moving average, so possible na magkaroon muna ng kaunting pagbaba ng presyo or pagkaroon ng sideway. Kasi dito si naman RSI kasi nakikita natin is nag-form na siya ng pataas, so magkaroon ng uptrend, so nasa above 40 na siya. So kapag nagtaas bukas to pag nag-form na ito ng panibagong trend, hindi lang siya magkaroon ng sideways o flattening, o pag hindi nang nag-flatten bukas yung graph niya dito, possible Monday bukas, so Tuesday possible na makikita natin yung pagbabago nito guys. So either na magkaroon ng uptrend or downtrend. So kung nakikita naman natin sa presyo pataas, sana pag tumaas ng tuloy-tuloy at mag-cross ito, so possible na tataas yung presyo. So wala tayong makikitang formation regarding dito sa candle na kanya, kasi hindi natin mabasa yung candle niya kasi masyadong volatile. Wala siyang pinoform na single pattern or double pattern. Kahit yung triple pattern candle hindi natin nakikita sa kanya. So yung volume naman, mapapansin nyo, so konti naman yung nag-sell. So green volume, so konti yung nag-sell. So ibig sabihin yan, halos yung mga volume nito is hawak pa ng mga trader or investor guys. So makikita natin yan about sa paggalaw bukas. So sumunod naman is si euro. So kay euro naman medyo nag-gap up to nung Wednesday. Nagkaroon na siya ng reversal agad guys pero another magpo-form naman ito ng panibagong trend, kasi kung makikita nyo yung so dividend yan. Ang ibig sabihin yan is medyo bumaba nga yung presyo pero hindi naman kalayuan. So dito sana akala ko magpo-form na siya ng panibagong trend, kasi medyo flatten na yung kanya yung medyo, kung mapapansin nyo dito sa part na to, nung July 24 is nagkaroon siya ng narrowing, pero after nun July 27 hanggang nung July 30 is halos wala na galaw rin, yung hindi niya nagkaroon ng, halos flatten lang yung galaw ng kanyang upper band niya, pero yung lower band niya kasi is nagkaroon ng tinatawag na narrowing. So possible na panibagong formation of trend, at dinidictate din nitong si EDX, so weakening of trend nga to. So below 20 at pababa naman yung trend niya, pababa yung graph niya, so possible nga magkakaroon ng weakening of trend. Ibig sabihin may pagbaba to guys ngayong linggo. So either na hindi maganda yung signal niya na piniform. So si MACD nagko-confirm ng pagtaas ng presyo, pero itong si RSI is nagko-confirm ng pagbaba ng presyo. So 50-50 ang chances natin dito. So tingnan natin yung galaw nito guys.
after 2 days, Monday to Tuesday. So, doon natin makikita kung ano ang formation. So, kung Monday pa lang at tumuloy-tuloy sa RSI at itong yung si MACD niya, yung fasting moving average, slow moving average is mag-cross. So, possible downtrend na yung presyo nito, guys. Magda-downtrend to ng saglit, pero nakikita natin magpapanibago ng trend. So, either mag trend pababa, downtrend, or uptrend. Yun ang dinidictate ng Bollinger Band niya. So, MAH, so magandang tinakbo niya sa candle, masasabi ko is halos nag-form siya ng single pattern candle. Pero yung Bollinger Band niya halos flatten niya, so wala nang narrowing maliban dito sa bottom ay sa lower band niya is nagkaroon ng konting narrow. So sana bukas is magkaroon na ito ng tinatawag na widening o band, widening o band. So possible pang nangyari yon, so panibagong trend ang mangyayari. Pero ngayon pa lang naman nakikita na natin na nagkaroon na siya ng tinatawag na sideways. So magpo-form na siya ng panibagong trend. So sana tuloy-tuloy to yung pagtaas ng presyo, pero kapag nag-red candle to at halos hindi nagbago yung presyo nito bukas, so possible new trend are form. So ganun din dito sa EDX niya, kung mapapansin din natin is halos pababa rin siya. So ang ibig sabihin kasi, guys, kapag bumaba tong yung ADX mo, pagpapaba yan, ibig sabihin yung trend na to, guys, is magkakaroon ng weekend. So ibig sabihin nito, mapuputol ang trend na to, yung pagtaas na to, or either kung pababa man is mapuputol yan kapag ganito yung EDX mo pagpababa. So nagkakaroon ng weakening of trend ang tinatawag doon, guys. So ganun din dito sa nagnanaro din itong kanya Bollinger Band niya. So possible, guys, bukas is tinatawag na sideways siya kung ang presyo na hindi magbabago. Pero kung pag nabantayan natin ito bukas, guys, at itong presyo nito is green candle at nag-cross dito sa middle line na to na tinatawag na moving average, kapag nag-cross dito, guys, possible na profitable itong stock na to. So yung ang dinidictate ng MACD niya is halos magko-cross na rin siya, guys. So kapag nagkaroon ng divergence yung fasting moving average bukas, agad kung makakita na agad natin ng convergence ay divergence na tinatawag, yung paglayo nitong si fasting moving average kay slow moving average, at magtuloy-tuloy si RSI sa pag-uptrend niya going to 50, or mabreak niya yung 50 ngayong linggo, or kahit sa Martes lang mabreak niya, either Martes or Merkules mabreak niya yung below 50 na RSI. So possible na tuloy-tuloy ang uptrend to, guys. So ang kinakaw lang natin dito, tinitingnan natin dito na mapuputol yung trend, magkakaroon ng panibagong trend na formation is itong si MACD, ay itong si EDX saka si BB or Bollinger Band. So si nickel naman, guys, maganda naging transition niya nung nakaraang linggo. So kung titingnan natin si nickel, halos nagpo-form to ng pagtaas ng presyo. Pagtaas ng presyo kasi, guys, kung napanood nyo nga yung Bollinger Band ko, as long na yung candle mo is green candle at touch o dito nakadikit dito sa upper band, may possible pa na pagtaas ng presyo to, guys, ang dinidictate nito. So kung makikita mo rin yung kanya, yung bottom trend niya ay bottom band niya is halos nagkakaroon ng widening together with itong si upper band. So possible nga tuloy-tuloy pa yung trend na mangyayari, guys. So may strong trend na mangyayari to, guys. At ganun din ang dinidikta nitong si ADX, above 20 na siya. So pataas, strong trend na mangyayari. So, guys, possible na magtuloy-tuloy, may pagtaas pa to ng presyo ngayong linggo si nickel. Ganun din ang ng kanyang dinidictate nitong si MACD niya is halos pa buka rin siya, nagkaroon siya ng tinatawag na
divergence dito kay slow moving average. Si fasting moving average is nagpo-form ng divergence sa kay slow moving average. So, may pagtaas ng presyo. Pero yung RSI natin, malapit na niya ma-meet yung 70 na naman. Pag above 70, alam naman natin na ang RSI mo is pag ang RSI mo is above 70, ibig sabihin oversold. So, ganun din dito guys. Nadidetermine din dito kay Bollinger Band kung oversold na yung isang stock na kan mo oversold o malaki na inaibenta sa mga trader o investor na share. Ang ibig sabihin nito rin guys, bukod din sa may possible na pagtaas ng presyo kapag nakadikit ang candle mo sa kay upper band is ibig sabihin guys is may tinatawag yan na oversold na rin yan kapag dumikit na yan. So bukas malalaman mo lang kung tataas ang presyo niyan guys kapag itong si candle mo is nasa ibabaw na ng upper band, yung guhit na to, yung graph na to. Kapag nasa itaas na siya, yung candle mo mapuform ng green candle at nasa itaas na to ng upper band, ibig sabihin may pagtaas na pa ng presyo na mangyayari. So, ang pagtaas ng presyo nito guys, siguro either na may 2 day, maximum of 3 days na. So, possible na magkaroon din to ng reversal after 3 days kung possible kapag na-break niya itong si yung RSI 70. So, yun ang masasabi ko kay nickel. So, si PAL, tulad ng sinabi ko, dito kay Cebu, nagkaroon din siya ng news na magdadagdag ng flight domestic at international yata, local at international. So kung dito kay PAL guys, so si PAL na yung natin. So lagay natin indicator natin, yung sinasabi ko niya sa inyo, Bollinger Band, sa taas natin nilalagay kasama ng itong tinatawag na mga price, then ibaba average directional index, then MACD. Para sa presyo, malaman natin yung price ng kung may pagtaas pagbaba sa si RSI confirmation lang. For confirmation lang guys ang pangalawang natin. So style natin. So medyo matagal lang guys ang paggagawa nitong kung titingnan talaga natin yung mga graph na to. Kasi kailangan medyo malabo mata natin. Medyo nilalakihan ko siya. So dito baguhin lang natin yung histogram niya, is gagawin natin green. Ito naman sa RSI ganun din, lakihan lang din natin. Iting color yellow yung graph. Yun guys, nakita niyo yung RSI natin 70 and 30, yung lower limit is 30, yung upper limit is 70. Ito na guys, si PAL, naputol tayo kay PAL. So si PAL guys, nagkaroon na talaga siya ng gap up. Pero ang dinidictate ng natin ng Bollinger Band natin is panibagong trend formation. So either to na magkaroon to ng konting galaw ng presyo bukas pero hindi ganun kalaki guys. So kung mag-widening naman to bukas, so yun nga ang possible na panibagong trend ang mangyayari. Sana pag nag-widening to is sumabay din ng pagtaas ng presyo. Pero kung pag nag-widening to at naging red candle yan, so sasabay yan downtrend. So ganun din ang dinidictate ng ADX niya, magkakaroon muna ng weakening of trend kasi nasa below of 20 ang ADX mo. Pag below of 20 is ibig sabihin masyadong weaken ang trend na mangyayari. So, ibig sabihin mahina ang possible. So, magkaroon ng either sideways o pagtaas ng konti o pagbaba ng konti. Pero ang dinidictate ng kanya, MACD niya is pataas. Kasi nagkaroon siya ng divergence. Si fasting moving average is nagkaroon ng divergence kay slow moving average o paglayo na tinatawag. So, possible na may indication sa presyo na pagtaas. So, ganun din ang sinasabi nitong si RSI, bigla niya rin tinaas ang presyo. So, malapit niya na ma-break yung 50. So, pag na-break mo itong RSI 50 guys, isa kang trader, is possible na magkaroon ng pagtaas pa ng presyo. So, guys, isa nga pala sa din, hindi niya naman sa Bollinger Band na isa sa mga na ituro ko na doon sa video ko, kapag nagkaroon ng unusual, tinatawag na biglang pagtaas ng presyo. Pero dito naman guys, pagtaas na ng presyo ang unusual, pero yung graph is hindi naman nagkaroon ng unusual formation o pagkaroon ng widening na masyadong malaking pagka-widen. So bukas kapag nagkaroon ng unusual formation yung candle niya or yung presyo niya, tapos ito bigla rin na nagkaroon din ng widening masyado malaki, so possible yan guys is panibagong trend, tapos magtatapos na yung trend or magkakaroon ng weakening of trend. So ito yung nangyayari kay PAL. So possible hindi tayo magte-trade dito pag hindi natin nako-confirm itong RSI sa MACD niya.
At itong si EDX niya, kapag nandito pa sa ilalim bukas yun, so wala tayong confirmation dito mapag-trade. Isa pa sa mga kuha ko guys is si SSP Semicon. So ngayon, halos lahat ng indication is halos magkakaroon ng formation ng pagtaas ng presyo at pagtaas ng trend din. Pero ang kuha na nito, bago siya tataas siguro ng trend, magkakaroon siya ng panibagong trend na formation is kapag si EDX niya is mag-cross sa 20 at itong magkaroon ng widening of band, yung dalawang band na to magkaroon ng mag-widen o magkaroon ng divergence din dito kay moving average yung sa gitna. So, ang indication naman ng MACD, RSI is parehong pataas. So, may pagtaas ng presyo na dinidictate sila guys. So, possible, isa sa mga target natin, SSP. So, si Tech ay hindi maganda yung naging takbo nung mga nakaraan simula nung July 8. So, downtrend ang nangyari sa kanya. At nung ngayong linggo, simulan Monday, is nagkaroon ng sideway yung presyo niya. So, formation of sideway, indication, Monday pa nga lang, halos mapapansin mo na yung upper band mo ay nagkaroon ng narrowing. Pero itong si lower band mo is halos widening na. So, may ibig sabihin pa nag-aagaw pa yung kanya, yung tinatawag nating na trend. Pero kinonfirm niya na ngayon nung nag-confirm ang Bollinger Band niya is nung Wednesday pa na mag-perform ng panibagong trend. So, kung dito, EDX, so, nagkaroon ng konting flatten, medyo nag-relax kasi hindi na tuloy-tuloy yung medyo tarik na trend na formation nito eh. So, medyo nag-flatten. So, naglaylo siya mula nung Wednesday ay nung Tuesday ng Thursday. So, panibagong trend ang magkakaroon ng formation ng panibagong trend na naman to guys. So, sa presyo, kung magko-cross muna si MACD kay magko-cross yung si fasting moving average kay slow moving average kay sa MACD guys, possible nito is magkaroon muna ng pagbaba ng presyo guys. So, either bukas or sa Tuesday. Pero kung bigla naman to agad bukas na mag-cross, so Tuesday possible is may pagtaas na to ng presyo. So, kung bukas siguro magkaroon to ng sa umaga. So, kung gusto niya mag-cross sa umaga to guys, may possible na mangyari na pag nagkaroon ng red candle formation. Pero siguro mga bigo mag-close yung market, so possible na to na magkaroon ng tinatawag na green candle. At kasi ang kanya RSI niya is halos pataas na, nagko-confirm na siya na magko-cross dito sa tinatawag na RSI 40. So going 50 na siya. So possible na magkaroon siya ng tinatawag na trend na formation or at pagtaas din ng presyo. So nakita natin nagbigay siya ng dividend at hindi naman naapektuhan yung kanya. Hindi na nagbigay na siya ng dividend din guys. Hindi rin naapektuhan yung presyo niya. So tumaas pa yung presyo niya. So, ang kadalasan kasi guys, kapag nagbigay ka ng ang isang stock ng dividend, ang kadalasan na nangyayari ay bababa yung presyo. Pero itong kay Tech, nagbigay siya ng dividend pero tumaas yung presyo. So possible may pagtaas na nga to ng presyo guys. So sana magtuloy-tuloy yung trend na formation. Sana ito magkaroon to ng tinatawag na formation of divergence of either nitong si upper band or si lower band. Sa dalawang ito guys, sana magkaroon na siya ng tinatawag na widening of band. At bukas din sana i-confirm na agad mag-confirm na agad itong si MACD natin na magko-cross na siya going above dito sa slow moving average. Magko-cross na yung MACD niya na fasting moving average kay slow moving average. At itong si RSI niya, so sana mag-confirm din to ng pagtaas bukas para malaman na talaga natin na tuloy-tuloy yung pagtaas nitong price ng Tech. So yun ang pipiliin ko ngayon guys dito. Itong si Tech kasi medyo maganda yung indication. Itong si SSP, Nickel, MEH. So, may tatlo ako na tinitingnan. Possible. Para sa akin lang yung guys ha. Hindi ko naman sinasabi sa inyo na sundin nyo. Ay, isa pa nga pala guys. I-bonus natin tong CCHP. So, matagal ko na rin itong binabantayan. Kaso medyo hindi magandang klaseng stock. Pero ngayon, GCQ na yung Cebu. So, sana
bukas magkaroon ng magandang indication sa kanya. Kasi ito guys, mapapansin nyo is widening yung kanya. Widening yung tinatawag na widening, nagkaroon ng widening. So, possible kung magtuloy yung widening, so tuloy-tuloy yung pagbaba. Ganon din ito. Sana mag-flatten. Sana confirmation. Sana bukas magkaroon lang ito ng tinatawag na pag narrow ng konti, dalawang narrow bukas, flatten ito or pababa, then balik sa taas. Confirmation guys, may confirmation to na pagbaba pa ng presyo guys. So makikita na agad natin dito sa kanyang MACD. So magka-cross si fasting moving average, slow moving average. So ibig sabihin magkakaroon ng convergence, may pagbaba ng presyo at ganoon din dito si RSI. Halos dumikit na siya kay 30, halos nasa 30 na yung RSI mo. 29.79 yung RSI mo, so almost 30 at below 30 na rin. So possible may pagbaba ng presyo mo to guys. So maganda rin to bantayan guys na stock kung magte-trade ka, kung hahapit ka lang dito ng profit. So possible pag bumaba ng 30, RSI 30 at din magkaroon ng tinatawag na reversal ng graph niya dito, going uptrend, pag na-break niya yung 30, possible na maganda mag-form ng abang ng stock o bumili ng stock dito, then konting siguro benta, makahapit man naman tayo kahit paano dito kay CHP. So sa tagal natin na hinihintay, sana makahapit tayo ngayong linggo dito. So sana bukas ay maging maganda yung takbo ng market natin. So yun lang guys, ang mga stock na aking tatalakayin ngayon. Para sa akin lang to guys, kasi binibidyohan ko lang naman na ngayon guys yung pag technical analysis ko para magkaroon din ng ideya yung ibang mga trader, lalo na yung mga baguhan trader, kung paano gamitin yung mga technical method na nandirito sa stock market, lalo dito kay Instagram guys. So nagagamit natin siya ng libre at na-maximize natin siya. So guys, kayo may ideya na siguro kayo kung paano gamitin tong mga technical method na to guys. So hindi ko na recommend rin sa inyo na ito yung pag-trade nyo. So siguro iba-iba tayo ng hilig na company. So ang ma-recommend ko lang sa inyo is itong technical method na magamit. So guys, maraming salamat. Sana tinapos nyo yung video ko para may talagang makakuha kayo ng totally ideya about sa pagbasa ng graph ng mga technical method guys. So maraming salamat guys.